Ngayon, Kong, ang isa pa rin po sa mainit na issue kasabay ng SONA, at saka ito, nabalitaan nyo rito, Kong, yun hong halos ilang minuto, ilang oras ata, bago ang SONA, meron hong lumabas na isang controversial na video, na isang lalaki na di umano'y sinisinghot na puting bagay na sinasabi daw po nila na yun ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako bilang isa, nakita ko rin yan sapagkat yan ay sumambulat sa social media. Opo. Na kapag tiningnan mo, mabibigla ka talaga dyan. At ang pagkakaalam ko dyan, ito ay kumalat na. Hanggang kanina, minomonitor ko to sa social media, lumalabas na hanggang iba yung bansa dyan. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman, di umano, sa video na inilabas nila. Kasabay nung SONA ng ating Pangulo dyan. Nagsimula po yan. Anong estado sa Amerika yun, Nelson? Na doon isang pagkitipon ng grupong Maisog. Maisog Rally. Yan, Maisog Rally. Doon daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. So, dahil nga sa ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si DILG Secretary Benhur Abalos. Opo, nagpa-press con pa po siya. Pagkatapos ay sinundan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ibig sabihin, sineryoso nila yung video na lumabas dyan. Ako naman ko, talagang seryoso talaga. Ako, anong makita ko yun, hindi lamang magkahalong lungkot dyan at pangamba, ako ay nag-alala kung anong ibubungan itong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng SONA ng ating Pangulo. Ang aking inaalala dito, Jen, mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang magiging kalagayan ng bansa na naman natin sa harap ng controversial na lumabas na video na yan? Na nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo. Saka yan pong pabalik-balik hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At nakita ko sa mga initial na reaction habang yun nga, nagkakaroon ng press con ang ating dalawang cabinet members. Opo. Lalong lumalala, lalong kumakalat, lalong lumalalim ang pagtatalo kung ano ang totoo sa likod ng video na yan. Ngayon, ang aking pag-aalala din ay nakabatay dun sa katungkulan natin na ang ating bansa ang unahin natin. Opo, totoo naman. Ang proposition dito ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi na naman ng ating mga mamayan, sapagkat alam mo, naharap na naman tayo sa isang election na next year. Matutoy malapit na. Bigla namang lumitaw itong controversial na video nito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano ngayon halimbawa, yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Ito'y peki lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klaseng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong pagdududa Kasi ang nangyari, lalong lumawak ang usapin. Ngayon, ang nakakatakot dito, yung magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi bilang mamamayan. Ngayon, paano tayong mapapanatag kapag nagkaroon uli ng yung disunity ng ating mga kababayan? Opo. Lalo pa nga sinasabi ko mayroon pa raw sila mga susunod na video pa na ilalabas. Ayun nga yung medyo nakapagbibigay ng takot. Sabihin mo na hindi lang pag-aalala kung minsan matatakot ka na sapagkat ang usapin dito ay yung interes ng ating bansa. May pa-suspense pa, no? Ano yung mabuting gawin, Jen? Paano nga ito matutuldukan, Kong? Kailangan matuldukan at kapag tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. At saka dapat
mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag ka inuna mo yung interes ng bansa mo, Opo. yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa din. Totoo po Pagka naman. yung mamamayan niya hindi na nagkakaisa, halimbawa ito, magiging sanhi na naman ng pagkakabahabahagi ng mga Pilipino, yung direction natin, hindi kagaya ng isang bansa na talagang isa lang ang direksyon, walang pinag-aawayan. Ito, mismong katauhan ng Pangulo ang kinalapulan ng ganitong klaseng kontrobersya, Oho. pati yung kanyang pamamahala sa bansa ay maaaring maapektuhan din. Ayun. So ano ho sa palagay niyo, Kong, ang pwedeng gawin ng Pangulo para hindi na paulit-ulit itong bagay na ito, Kong? Hindi, kung kailangan kasi matuldukan ng madalian Oo. effectively. Ibig sabihin, pagka in-address mo talaga yan, pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, Opo. biglang mamamatay yan eh. At wala nang, hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko sanang mangyari dyan. Eh di drug test, Kong. Yun lang ang pwedeng magtugon dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo dyan. Ganun ho ba? Oo. Pero hindi kaya magkaroon naman ng negatibong impact yun sa administrasyon, Kong. Ang nangyari kasi, nung una, matagal na itong usapin na to eh. Wala namang nagbibigay ng paliwanag tungkol dyan eh. Basta Opo. lumalaki na lang, usap-usapan, hindi mamatay-matay. During campaign pa, Kong. Pero wala naman. Ngunit ngayon, may lumitaw na isang controversial na video. Okay, Sa mga oo. page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, Oo. nag-shift na sa panig ng Pangulo. Baka Ang sinasabi mo, baka mamaya, kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. Alam mo? Yun nga. Tsaka hindi- Kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan Oo. para yung kontrobersya na yan, mamatay ka agad? Ang sagot pa lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako, limbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko dyan, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung Pambansang, pambansang estabilidad, Oho, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na deadmahin mo lang yan, Mr. President, Oo kasi nga naman. you cannot dignify sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, Opo, oo. Ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Bagay. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Bagay, Yung opo. pagiging stable ng ating pamahalaan. Oo. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, Opo. yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun eh. Okay, oo. Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan, ay kapanatagan ng aking bansa. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Oo. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa. At pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yun, lalong mas mapapadali ang pag-asensyo ng bansa mo. Oho. Di ba? Palagay ko dyan, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya yung lagi kong ginagawa, tinetext ko yung kanyang anak, yung aming senior Si Sandro. Opo. Deputy Majority Leader, para Opo. ipaalam ko lamang sa kanya na pinakamabuti siguro dyan, Opo. address na natin ang diretso. Mawalang galang na sa payo ng ibang advisors niya. Opo, Kasi naman. ang aking tinutukoy dito, yung madali ang pagre-resolve, yung mabilis na maisantabi
once and for all i-address natin, wala na yung patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Sabi ko nga sa iyo, ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Okay. Para sa ganun, yung ginawa nilang ito ay talagang mawalan ng mawalan ng saysay. Oho. Pero ako, sa gusto ko, sa kauna-unahang pagkakataon, birahin mo na. Unahan niya na. Opo. Kung kinakailangan magsakripisyo siya ng ilang minuto, gaano ba yung konting sakripisyo na ito kung ito naman ay magbubungad dyan ng kapanatagan ng bansa? Kaya, ang aking mungkahi dyan ay magpa-drug test na lang siya. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Ano ba yung pamamaraan dyan din? Meron kasi urine yan, merong blood, meron ding DNA, meron ding sa part ng hair follicle. Pero ako Kung ano yung pinakamabisa, yun ang importante. Kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong mapupuna o wala silang sasabihin na, hindi totoo. Hindi. Lahat kasi kailangan ito ay conclusive. Ayun, opo. Ibig sabihin, wala nang puwang yung pagdududa. So kapag ka sumailalim siya sa isang mabisa at mapagtitiwala ang drug test, conclusive na yon, wala nang tanungan ngayon. So ang magiging resulta ngayon dyan, magiging payapa tayo. Wala nang Mahihinto na yung issue ng droga. biglang may hinto yan. Yun ang kailangan natin. Sa palagay ko, yun ang dapat niyang gawin din. Bigla ngayong nagpalitaw ng controversial video na kung titingnan mo nga, mabibigla ka. So huwag na nating sisunuhin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ang gusto nating mangyari rito ay madali nating maayos ito sa magitan ng pagbibigay ng o paggawa ng isang aksyon na kung saan mismo ang Pangulo ang gagawa ng matinding pagpapasya na, sige, yan lang pala pinag-uusapan natin Sige, isa lang ninyo ako sa isang pagsisiyasat kung anumang medical ang gusto nyo at lahat ng representative, sige, isama na ninyo. Isama na ninyo at makita na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon, ano man ang mangyari doon, alam ko na yung kaganapan na yun dyan sapagkat pinagtibay at naging mabisa at naging katiwa-tiwala ang pamamaraan. Conclusive yun dyan. Matatapos tayo doon. So, yung controversy will rise and fall doon sa pagsusuri na ang Pangulo na mismo ang magboboluntaryo na gawin.